Healing is remembering your center. Healing is choosing yourself kahit huli na. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Ang lamig ng aircon. Painitin natin yung legs natin. Alam mo, napansin ko, ang galing nating mag-invest sa mga bagay. Bahay, kondo, sasakyan, alahas, appliances, unboxing dito, unboxing doon, lupa, mahal na gamit, bagong gamit. Pero habang busy tayo kakabili, unti-unti natin nakakalimutan ang sarili natin. Nakakalimutan natin ang well-being, ang mental health, ang self-development, yung pagkuha ng new wisdom and knowledge, yung lalim ng pag-unawa sa buhay. Nakakalimutan natin ang spirituality, yung tahimik na koneksyon sa sarili at sa malalim na kahulugan kung bakit tayo nabubuhay. Hindi ko sinasabi na mali ang gumastos ha. Hindi mali ang bumili ng bagay na nagpapasaya sa'yo. Hindi naman mali mag-heal ng inner child mo. Hindi mali ang mag-celebrate ng small wins mo. Deserve mo yan. Pero minsan, doon tayo nadadapa kapag naging obsessed na tayo sa mga possessions. Akala kasi natin mas marami tayong gamit, mas mayaman tayo. Pero na-realize ko, pero bakit ganun? Habang dumadami ang gamit, parang mas lalong nababakante yung loob. So bumibili tayo ulit at ulit at ulit para punan yung gap na hindi naman pala mabibili. Hanggang sa hindi na natin mapansin, magiging financial distraction na siya. At sa dulo, kahit marami kang gamit, parang may kulang pa din. Nakakalimutan nating magpamassage, nakalimutan nating magbakasyon, even saglit lang. Nakalimutan nating gumastos ng kaunti para lumabas at huminga. Nakalimutan nating magpa-check up kahit may naramdaman na tayo sa katawan o sa isip. Nakakalimutan nating magluto ng healthy foods para sa katawan natin kasi, sabihin natin, wala nang time. Papasok na ako, nagmamadali ako. Kailangan kumayod, kailangan bumili ulit kailangan mag-invest ulit Nakakalimutan na nating huminga ng malalim. Nakakalimutan nating gumalaw, mag-stretch, at mag-exercise. Hanggang isang araw, naku, susuko na lang yung katawan mo. Napagod na yung isip, yung kaluluwa. Tahimik na sumisigaw. Doon mo ma-realize ang dami mong bagay. Pero wala ka ni isa doon ang pwedeng magpagaling sa'yo. Doon mo ma-realize na ang dami mong gamit. Pero wala ni isa doon pwedeng magpagaling sa'yo. Kapag may sakit ka na, physical, mental, o spiritual, isa na lang ang mahalaga, yung wellness mo. Hindi na brand, hindi na presyo, hindi na status, healing na lang. Ang ina. Hindi yung anong meron ka. Alam mo, at doon na babalik yung tanong, kamusta na ba talaga ako? Hindi na yung anong meron ako. Kundi instead, hindi mo natatanungin, ano pa bang wala ako? Ano pa bang meron ako? Kundi darating ka sa panahon na tatanungin mo sarili mo, ano na kaya yung nararamdaman ko?
Kamusta na kaya ako? Healing is realizing na ang tunay na yaman ay hindi ang laman ng bahay, kundi katahimikan ng loob mo. At minsan, ang pinaka-importanting investment sa buhay ay hindi bagay. Ikaw. Ay, naka. Putang ina. Ay, naka. It's a release. Ah. Whew. I'm okay. I'm okay. Okay. You will be okay. You will be healed. Putang inang reflection to. Only love can hurt like this. Only love can hurt like